Ang pelikulang ito ay umiikot sa buhay ng isang high school student na pinagtaksilan ng sarili niyang nobyo at ng mga kaibigan nito. Mas masaklap pa, may naganap na hindi dapat mangyari na lihim na inirecord at ginamit laban sa kanya bilang panakot upang mapasunod siya sa mga gusto ng kanyang nobyo. Habang patuloy siyang sumusunod, lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan sa bawat araw. Nagsisimula ang pelikula sa isang masayahing dalagitang nagngangalang Mina. Kakapasok pa lamang niya sa kanyang unang relasyon sa isa sa mga pinakapoging estudyante sa kanilang paaralan. Pagkalipas ng ilang linggo, napagkasunduan nilang magkita sa isang karaoke bar. Doon, labis ang saya ni Mina dahil kasama niya ang kanyang nobyo. Uminom sila hanggang sa tuluyan na siyang malasing. Bigla siyang inalok ng kanyang nobyo ng isang espesyal na inumin na umano'y pampawala ng hangover. Ngunit matapos niyang inumin iyon, bigla siyang nakatulog. Nang siya'y magising, napansin niyang nakagapos ang kanyang mga kamay. Sa paligid, nakita niya ang kanyang nobyo na may hawak na kamera at nakangiting kinukunan siya ng video. Hindi naglaon. Dumating din ang ilang lalaking nakatakip ang mga mukha. Sila pala ang mga kaibigan ng kanyang nobyo at sama-sama nilang ginawan ng hindi maganda si Mina. Matapos ang insidenteng iyon, labis ang kanyang pag-iyak at pagsisisi sa pagkakaroon ng relasyon. Di nagtagal, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang nobyo na nagbabantang huwag siyang magsasabi kaninuman kung hindi ay ikakalat ang video. Sa tuwing hindi sinasadyang mag-cruise ang landas nila, tinatawag ng nobyo ang kanyang mga kaibigan at inuulit ang ginawa sa kanya. Kalaunan, sa hindi malinaw na dahilan, kumalat sa internet ang video na may pamagat na marionette. Mabilis itong naging viral at napanood ng maraming tao, kabilang ang pulis at maging ang kanyang ina. Napahagulgol ang kanyang ina at wala siyang nagawa kundi ang humingi ng tulong sa mga awtoridad upang mahuli ang mga salarin. Sa bandang huli, naaresto at nakulong ang nobyo ni Mina at ang mga kaibigan nito. Ngunit huli na ang lahat para kay Mina. Dahil dito, nagpasya ang kanyang ina na ilipat siya sa Seoul at tuluyang magsimula ng panibagong buhay gamit ang bagong pagkakakilanlan, si Rin. Lumipas ang ilang taon at namuhay si Rin ng tahimik at maayos. Muli siyang naglakas loob na pumasok sa isang relasyon at naging maganda ang takbo nito hanggang sa sila'y magkasintahan na may balak ng magpakasal. Nagtatrabaho na rin siya bilang guro sa isang high school. Isang gabi, habang nagtatrabaho siya ng overtime, uminom siya ng inuming nasa ibabaw ng kanyang mesa. Bigla na naman siyang nakaramdam ng antok at nakatulog. Kinaumagahan, ginising siya ng isa sa kanyang estudyante na nagngangalang Jean. Sa unay walang kahina-hinala, ngunit laking gulat niya nang mapansin ang mga pasa sa kanyang mga pulso na tila muli siyang nakagapos. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isang misteryosong mensahe na may lamang mga larawan niya kasama ang ilang lalaking tila sinasamantala siya. Dahil dito, hindi niya napigilan ang kanyang pag-iyak at bumalik sa alaala ang lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. Gayunpaman, pinilit niyang kalimutan ang nangyari at ipagpatuloy ang kanyang buhay ng normal. Isang araw, naghapunan si Rin kasama ang pamilya ng kanyang fiancé. Masaya niyang sinasamantala ang sandaling iyon dahil mahal na mahal niya ang lalaking kanyang pakakasalan. Ngunit biglang nagbago ang kanyang pakiramdam nang may muling manakot sa kanya gamit ang isa na namang hubad na larawan. Ipinakilala ng taong iyon ang sarili bilang master. Nagbanta ang master na kailangan niyang sundin ang lahat ng utos nito, kung hindi ay ikakalat ang larawan. Inutusan siya nitong kumuha ng panibagong litrato ng kanyang dibdib. Dahil sa takot, sumunod si Rin at palihim na kinunan ang sarili sa loob ng banyo. Habang nagtuturo siya sa paaralan, muling nagpadala ng mensahe ang master. Isang countdown ang ipinadala nito na nagsasabing ipapadala ang mga larawan sa kanyang mga estudyante kapag natapos ang bilang. Nakatanggap din ng parehong mensahe ang mga estudyante. Napasigaw si Rin sa sobrang takot habang papalapit na sa huling segundo ang countdown. Pagkatapos nito, nakatanggap ng mga larawan ang lahat. Ngunit imbes na si Rin ang pag-usapan, napunta ang atensyon ng mga estudyante sa isang babaeng mag-aaral na nagngangalang Sejong, na siyang nobya ni Jean. Lumabas na ang kumalat ay larawan ng isang lalaking walang damit pang itaas na si Ajong. Labis ang pagkabahala at awa ni Rin para kay Sejong. Tinawagan ni Rin ang dating detektib na humawak ng kanyang kaso noon, si Cheol. Ngunit nalaman niyang ito ay retirado na. Sinubukan pa rin ni Rin na kausapin si Sejong upang pakalmahin ito. Matapos ang mahabang usapan,
Inamin ni Sejong na masaya sila noon ni Jin at kinukunan siya nito ng mga larawan para sa sariling koleksyon. Ilang linggo bago iyon, nadiskubre ni Sejong sa laptop ni Jin ang maraming folder ng kaparehong larawan mula sa iba't ibang babae. Binura niya ang lahat ng iyon na labis ikinagalit ni Jin hanggang sa kasalukuyan. Sinimulan ni Rin na sundan si Jin nang mapansin niyang pumunta ito sa isang kahina-hinalang lugar. Nang sumilip siya sa isang silid upang makita kung ano ang nasa loob, napansin siya ni Jin at hinabol siya kasama ang mga tauhan nito. Halos mahuli na siya, ngunit biglang lumitaw si Detective Cheol at tinulungan siyang magtago. Nagawa ring dukutin ni Detective Cheol ang isa sa mga tauhan ni Jin at isinailalim ito sa interogasyon. Ngunit kakaunti lamang ang impormasyong nakuha at hindi sapat upang maresolba ang kaso. Nalito si Detective Cheol at hindi na niya alam kung ano pa ang maaari niyang gawin. Tinanong niya si Rin kung paano siya makakatulong. Hindi rin alam ni Rin ang isasagot hanggang sa bigla niyang tiningnan ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, nawalan siya ng malay. Nagpanik si Detective Cheol sa nangyari. Kalaunan, nalaman nilang na-i-upload na pala sa internet ang mga larawan ni Rin at nakita na ito ng lahat. Habang naliligo si Rin kinabukasan, pumasok sa kanyang isip ang wakasan na ang sariling buhay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagpadala ng mensahe ang master at binalaan siyang huwag gawin iyon kung ayaw niyang may mangyaring masama kay Sejong. Inutusan din siya nitong pumunta sa isang lugar na siya mismo ang nagtakda. Agad na pumunta si Rin doon ng mag-isa, ngunit ipinaalam niya kay Detective Cheol ang kanyang gagawin sa pamamagitan ng isang tawag. Pagdating niya roon, inutusan siyang uminom ng isang hindi kilalang inumin mula sa bote. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, naulit ang lahat. Nakatali siya at may mga taong nakatakip ang mga mukha na nasa paligid niya. Biglang nagsalita si Rin at sinabi na alam na niya na isa sa kanila ay si Jin. Hiniling din niya na palayain si Ajong, ngunit mali ang kanyang hinala. Lumabas ang katotohanan na si Sejong pala ay isa sa kanila. Hindi lamang iyon, isa rin siya sa mga namumuno sa grupo. Napag-alaman na ang lahat ng ikinuwento niya noon kay Rin ay pawang kasinungalingan lamang upang malinlang at mailigaw siya. Si Sejong ang mismong nag-utos kay Jin at siya rin ang nag-record kay Jin upang makagawa ng mga ganitong uri ng video. Inamin din ni Sejong na ginagawa lamang niya ang lahat ng iyon kapalit ng pera mula sa master. Ayon sa kanya, ang pagre-record ng ganitong klaseng video ay lubhang kumikita at madaling maibenta. Nalaman din ni Rin na ang master ay hindi kabilang sa kanilang grupo. Hindi nagtagal, dumating si Detective Cheol sa lugar. Ngunit agad siyang inatake ng grupo, binugbog at ginapos. Pinagtatawanan pa nila si Detective Cheol habang siya ay wala nang magawa. Gayunpaman, hindi nila alam na paparating na pala ang iba pang mga pulis upang hulihin silang lahat. Nang dumating ang mga pulis, nagtangka silang tumakas. Ngunit sa huli, isa-isa rin silang nahuli. Pagkatapos noon, sinubukan ng pulisya na subaybayan ang mga mensahe upang matukoy ang kinaroroonan ng master. Sa huling bahagi ng pelikula, magkasamang nagtungo si Rin at Detective Cheol kasama ang mga pulis sa lokasyong pinagmulan ng master. Isa lamang itong karaniwang bahay. Sa loob, napansin ni Rin ang isang maliit na batang lalaki na umiiyak ng malakas. Habang hinahalughog ng mga pulis ang bahay para maghanap ng ebidensya, biglang umamin ang batang iyon na siya raw ang master. Kalaunan, lumabas ang buong katotohanan. Ang tunay na master ay ang ama ng bata. Ngunit ang ama niya ay naaresto na noong nakaraang buwan dahil sa ibang kasong kriminal. Nang madiskubre ng bata ang mga ginawa ng kanyang ama mula sa cellphone nito, natutunan niya ang lahat at ipinagpatuloy pa ang pagiging master sa sarili niyang paraan. Dahil ang salarin ay isang 13 taong gulang na bata, nawalan na ng gana si Rin na maghiganti o magparusa pa. Sa halip, ang bata ay isinailalim na lamang sa rehabilitasyon dahil sa kanyang murang edad. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.